Ang bunga ng paghihirap. Mula sa dambuhalang kawayan, isang maliit na bar na lang ang natira. Sa loob nito ay ang purified liquid sap, ang pinakamalakas na elixir na matatagpuan sa buong solitary bamboo grove. Magaling ang gawa mo, young lord, wika ni Dongpil. Pero sa halip na solohin ito para maging pinakamalakas, gumawa ng isang hakbang si Sorayang na ikinagulat ni Dongpil. Inumin mo muna, utos ng ating bida. Isang alok na hindi inaasahan ng isang tapat na bodyguard. Tumanggi si Dongpil dahil sa sobrang paggalang, pero hindi nagpaawat si Sorayang. Pagod na raw siyang makita ang pagiging humble ng kanyang tauhan. Iba naman ito, ikaw lang dapat ang umino nito tsaka nakuha mo ito nang wala ang tulong ko, wika ni Dongpil. Nailigtas mo na ang buhay ko ng maraming beses. Ako nga dapat ang mahiya dahil kalahati lang ang maibibigay ko sa iyo, sabi ni Sorayang. Isang bihirang sandali kung saan ang brat ay nagpakita ng tunay na malasakit sa taong nanatili sa tabi niya sa gitna ng impyerno. Sa sobrang touch ni Dongpil, muling nag-alab ang kanyang katapatan. Nangako siya sa harap ni Sorayang, walang sino man ang makakahawak sa kanyang amo hanggat hindi sila dumadaan sa ibabaw ng kanyang bangkay. Isang deklarasyon na sapat na para yanigan ang buong gubat. Pero sa estilo ni Sorayang, imbes na maging emotional, mas pinili niyang maging savage. Pwede ba? Itigil mo na yan at inumin mo na lang. Walang puwang para sa drama. Habang nag-i-emote si Dongpil tungkol sa kanyang katapatan, hindi na nakatiis si Sorayang. Baliw ka, sabing inumin mo na to. Sabay saksak ng kawayan sa bibig ng kanyang bodyguard. Isang eksenang imbes na maging touching ay naging choking. Pinanood ni Sorayang ang paggalaw ng Adam's apple ni Dongpil para masiguradong walang sayang sa elixir. Pero sa gitna ng kanilang kulitan, biglang tumayo ang balahibo ng ating bida. May paparating. Isang nakakangilabot na enerhiya ang bumabalot sa paligid. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat ng mga halimaw sa solitary bamboo grove ay dahan-daang nagtitipon sa paligid nila. Tila ba ang bango ng elixir at ang presensya ni Sorayang ay naging magnet para sa mga halimaw ng gubat. Anong nangyayari? Tarantang tanong ni Dongpil. Pero si Sorayang, chill lang. Paano ko malalaman? Magkasama lang tayo, sagot ng ating bida. Napapalibutan na tayo, dagdag ng bodyguard. Inubos muna ang huling patak ng elixir bago naghanda sa pagtakas. Wala nang oras para lumaban, kailangan na nilang tumakas. Dongpil, kabisado mo ba ang daan palabas? Tanong ng ating bida. Siyempre, sagot nito. Maaasahan ka talaga, dagdag ni Sorayang. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sorayang ang maliit na baby yellow fox, natutulog pa rin ito sa kabila ng ingay at panganib. Hindi kita pwedeng iwan dito matapos mo akong sundan, isip niya. Isang mabilis na galaw, at parang bola na ipinasa ni Sorayang ang fox kay Dongpil. Sa gitna ng nagbabadyang panganib, wala nang oras para sa diskusyon. Ilayo mo ang fox at tumakbo ka. Huwag mong hahayaang masaktan yan. Utos ni Sorayang kay Dongpil. Ako na ang baalang pipigil sa kanila. Nagpakawala ng chi sa buong katawan ng ating bida para ihanda ang sarili sa labanan. Pero dahil sa sobrang katapatan ni Dongpil, ayaw nitong umalis. Hindi na nakatiis ang ating bida. Kung meron akong pinag-uutos, sumunod ka na lang, ang kulit mo, hiyaw ng ating bida. Isang malupit na fist aura, literal na itinalsik ni Sorayang si Dongpil palayo sa panganib. Kahit si Dongpil, napanganga, anong klaseng martial arts ang taglay ng kanyang master? Habang napapaligiran ng libu-libong beasts, tinapon na ni Sorayang ang kanyang pagpapanggap. Wala nang tago-tago ng lakas. Heaven-splitting triple slash, isang ultimate technique ng Assassin King na matagal niyang ikinubli habang nag-eensayo ng demonic arts. Sa bawat hiwa ng kanyang espada, tila nahahati ang langit at lupa. Hindi na ito training, ito ay isang madugong pakikidigma kung saan ang bawat galaw ni Sorayang ay nagbubuga ng purong kamatayan. Pero habang nagaganap ang bakbakan sa gubat, sa loob ng palasyo, nagising na ang kamalayan ng Demon Lord. Naramdaman niya ang paglabas ng Jackal, ang tunay na tagapangalaga ng solitary bamboo grove na iniwan ang kanyang teritoryo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pumikit siya at pinaigting nito ang kanyang pandama. At dito na nagkaroon ng sagot ang lahat ng kanyang tanong, ang pangatlong anak na nakita niya sa Judgment Pavilion ay hindi na ang dating Sorayang. Napagtanto ng Demon Lord na siya ang dahilan.
Matapos makaligtas sa chi blockage, nagbago na ang ating bida. Para sa Demon Lord, si Sorayang ay isa ng ibang tao. Ang kakanyahan ng pangatlo ay kamatayan, deklara ng Lord. Hindi lang palalakas ang nagbago kay Sorayang, kundi ang kanyang mismong kaluluwa. Habang sumisigaw ang ating bida sa gitna ng mga halimaw, tumabi kayo, mga basura, isang bagong alamat ang isinisilang. Habang nagmumuni-muni ang Demon Lord, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan, pangatlo, galing ka ba sa kailaliman ng lupa? Tila ba nakita ng Lord na ang kaluluwang nasa loob ni Sorayang? Hindi nagkamali ang Demon Lord na ipatawag ang ating bida sa Demonic Judgment Pavilion dati. Jackal, ano ba ang nakita mo sa pangatlo? Tanong nito. Pero habang naghahanap ng sagot ang hari, ang ating bida ay kasalukuyang nakaharap sa isang dambuhalang Cybertooth, ang pinuno ng Solitary Bamboo Grove. Ang laki mo ah, ikaw ba ang leader dito? Tanong ni Sorayang, pero imbes na sagot, isang nakamamatay na atake ang sumalubong sa kanya. Ayoko talaga sa gubat na ito, bulong ng ating bida. Kahit anong iwas niya, nakakasunod pa din ang halimaw. Sa bilis na hindi inaasahan, kailangang gamitin ni Sorayang ang kanyang Grasshopper Ascension, isang footwork technique na hinaluan niya ng demonic arts para maging isang malakas na atake na nagpatumba sa halimaw. Nakakadismaya, akala ko ba ikaw ang pinakamalakas sa gubat na to? Tigilan mo na ang pagpapanggap, tumayo ka dyan, wika ni Sorayang. Sa gitna ng yabang ni Sorayang, biglang bumilis ang Cybertooth. Isang malakas na tama ang nagpatalsik sa ating bida sa mga kawayan. Aray ko, daing ni Sorayang habang dahan-dahan na napapaligiran ng mga mas maliliit na Cybertooths. Pero huwag kayong pakasisiguro. Habang nakahiga sa lupa at sugatan, isang nakakangilabot na salita ang binitawan ni Sorayang. Kayong mga dambuhalang pusa, gusto niyo na bang mamatay? Isang babala na puno ng lason at kamatayan. Matapos ang nakakangilabot na atake ng Cybertooth, na-realize ni Sorayang na hindi biro ang lakas ng mga halimaw sa paligid niya. Pero imbes na matakot, muling lumabas ang pagiging mabangis ng ating bida. Natikman ko na ang lahat ng beasts dito, sa tingin niyo ba hindi ko kayang gawin yun sa inyo? Hamon niya, pero sa kabila ng yabang, may isang malaking problema na dahan-daang kumakain sa kanyang internal energy. Dahil isa spiritual bamboo, ang demonic energy ni Sorayang ay kasalukuyang nanghihina. Hindi pa lubos na nagiging demonic energy ang spiritual chi na galing sa spiritual bamboo, kaya naman humihina ang kanyang mga demonic arts. Dagdagan pa ng mga halimaw na dagsaan. Wala na rin siyang turbid elimination herbs, kaya ang kanyang stealth arts ay hindi magamit. Ang mga Cybertooths ay umaatake ng walang tigil at walang dahilan, purong instinct, pero ang atake ay kasing lakas ng isang Pickmaster. Ang pag-atake ng mga halimaw na ito ay magkakasunod. Sa gitna ng gulo, tinamaan si Sorayang sa likod. Wala man lang silang binibigay na oras para siya ay makapag-isip. Hiyaw niya sa kanyang isipan. Kahit nagawa niyang ma-knockout ang isa, alam ni Sorayang na kung itutuloy niya ang pakikipagsuntukan isa-isa, aabutin siya ng habang buhay bago makalabas. Dihado pero hindi patalo. Habang pinaliligiran ng dumaraming Cybertooths, na-realize ni Sorayang na hindi uubra ang pakikipagpatintero ng isa-isa. Kung humina man ang kanyang demonic arts dahil sa spiritual chi, mayroon siyang simpleng solusyon, dagdagan ang demonic energy hanggang sa sumabog ito. Wawasakin ko kayong lahat sa atake na ito, mga pusang gala, hiyaw ni Sorayang. Wala nang preno-preno pa. Sa isang huling sigaw, explosive mountain blast, isang kamao ang humampas sa lupa na nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog. Sa labas ng gubat, kakarating lang ng humihingal na si Dongpil. Bitbit ang mahiwagang baby fox, naramdaman niya ang pagyanig ng buong kalupaan. Ang young lord ba yun? Kaba ni Dongpil. Habang ang fox naman ay nananatiling misteryoso at tahimik, tila alam nila na ang pusong gubat ay hindi na muling magiging pareho. Isang malakas na enerhiya ang kasalukuyang nagpapatumba sa mga puno ng kawayan sa loob. Matapos ang kanyang ultimate move, halos hindi na maigalaw ni Sorayang ang kanyang mga binti. Ang bawat hakbang ay tila tumitimbang ng libo-libong tonelada. Nasa na ba ang daan? Alam ko doon ako nanggaling, wika ng ating bida. Kailangan ko nang makalabas baka masundan pa nila ako, dagdag pa niya. Pero habang pilit siyang lumalabas, isang nakakapangilabot na tanawin ang bumungad sa kanya.
ang mga kawayan sa paligid niya. Tuyot na, wala na silang daloy ng tubig o enerhiya. Lahat ng kawayan sa lugar na yun ay tila namatay sa isang iglap. Isang bangungot sa gitna ng tuyot na gubat. Habang pilit na hinahanap ni Sorayang ang daan palabas, napansin niya ang isang pamilyar na tanawin. Ito ay katulad ng nakita niya sa bokana ng pusod ng gubat. Ngunit may mali. Nasaan ang mga bangkay ng mga halimaw kasama nitong tuyot na mga kawayan? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang dambuhalang anino ang sumugod. Ang Sundered Serpent, ang halimaw na balita na pinakamalakas sa lugar na ito. Nasalag ng ating bida ang mga pangil nito gamit ang kanyang espada. Pero sa isang iglap, naging parang kadena ang katawan ng ahas sa braso ni Sorayang. Mababali ang mga braso ko, hayop ka. Hiyaw ng ating bida. Pero ang mas nakakapangilabot, ang espadang kinagat ng ahas, ang matibay na bakal ay biglang kinalawang at naputol sa dalawa. Dito na na-realize ni Sorayang ang katotohanan, ang Sundered Serpent ang dahilan kung bakit tuyot ang lahat ng kawayan sa paligid. Ito ay isang halimaw na mas malakas pa sa Mengji at Cybertooth. Dahil nakatali ang kanyang mga braso, wala nang magawa si Sorayang kundi panuurin ang dambuhalang pangil na dahan-daang lumalapit sa kanyang mukha. Pero bago pa man tumama ang lason, isang pamilyar na talim ang bumaon sa ulo ng ahas. Si Dongpil, ang tapat na bodyguard na inutusan niyang tumakas, bumalik para iligtas ang kanyang master sa bingit ng kamatayan. Young Lord, okay lang ba kayo? Tanong ni Dongpil habang itinatapon ang patay na ahas. Kahit sugatan at pagod, hindi pa rin nawawala ang pagiging sutil ni Sorayang, dahil muntik na siyang mamatay sa takot sa dulo ng espada ni Dongpil. Pero sa kabila ng kanyang reklamo, isang malalim na ginhawa ang naramdaman ng ating bida. Di ba sabi ko sa'yo umalis ka na rito, wika ni Sorayang. Paanong ang guard ay iiwanan ng kanyang lord, sisiguraduhin kung makakalabas ka dito, tugon ni Dongpil. Walang iwanan sa gitna ng impyerno. Matapos iligtas ni Dongpil ang ating bida, tumambad sa kanila ang isang malupit na katotohanan, dumadagundong ang lupa. Sinyalis na pagdagsa ng mga halimaw. 2 kilometro pa ang layo ng exit, at ang hukbo ng mga monsters ay mas dumami pa at mas mapanganib. Sinubukan ni Dongpil na magsakripisyo. Sa pagkakataong ito, ako na ang may iwan, umalis ka na rito young lord, pakiusap niya. Hindi na pumayag si Sorayang. Itigil mo na ang kalokohan, aalis tayo dito ng magkasama. Isang utos na puno ng determinasyon mula sa isang leader na hindi napapayag na mawalan pa ng kakampi. Na-realize ni Sorayang na kahit magpaiwan ng isa sa kanila, sa sobrang dami ng kalaban, hinding-hindi sila makakatakas ng buhay. Isa lang ang opsyon, patayin silang lahat, o mamatay. Sa gitna ng pagsugod ng ating bida, isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay bilang si Chun Hajan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Chun Hajan, alam mo ba kung ano ang buhay? Ang sagot ng ating bida? Hindi. Sa buong buhay niya bilang Chun Hajan, nabuhay siya bilang isang tool o gamit lang ng ibang tao. Hanggang sa puntong gusto niyang mabuhay, magiging sobrang lakas na walang sino man ang maglalakas loob na hawakan siya. Hiyaw ng kanyang kaluluwa, pero sa pagkakataong ito, sa katawan ni Sorayang, nagbago na ang lahat. Gusto niyang mabuhay ng malaya. Ang bawat hiwa ng kanyang espada at bawat suntok ay hindi na lang para sa survival, ito ay para sa kanyang kalayaang mabuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Sa dami ng mga halimaw, huli na nung napansin niya ang hampas ng isang halimaw sa kanyang likuran, na dahilan ng pagtalsik ng ating bida at dumausdos sa lupa. Sumugod ang dambuhalang halimaw, pero kahit naduguan, ang determinasyon ng ating bida, hindi pa rin natitibag. Sa parehong lugar mo pa talaga ako kinalmot? Wala kang modo. Kailangan mong maturuan ng leksyon. Hirit niya. Sa isang huling pag-ipon ng lakas, muling binitawan ni Sorayang ang explosive mountain blast. Sa tindi ng shockwave, ang katawan ng dambuhalang Cybertooth ay literal na nawasak at nagkapira-piraso. Pero ang tagumpay ay panandalian lang. Pagod na si Sorayang, hindi na niya kaya kahit ang tumayo. Akala niya ay magpapabuhat na lang siya kay Dongpil para makatakas, pero ang sagot ng kanyang bodyguard ay nagpalamig sa kanyang dugo, "Young Lord, mukhang mahihirapan tayo dyan." Mula sa kadiliman, lumabas ang tunay na pinuno ng Solitary Bamboo Grove, ang three-eyed Cybertooth kasama ang kanyang hukbo ng mga minions.
Ito na ang dulo ng pasensya ng gubat. Sa pagkakataong ito, wala nang biro sa mukha ni Dongpil. Ako na ang magiging pain. Kailangan mo nang makaalis dito, deklara ng tapat na guardian. Isang sakripisyo na ayaw tanggapin ni Sorayang pero tila wala na silang pagpipilian. Pero sa gitna ng desperasyong ito, may isang wild card na kumilos. Ang baby yellow fox na bitbit ni Dongpil kanina, ay nagsimula ng maglakad pabalik sa loob ng gubat. Isang sulyap sa kamatayan. Sa bingit ng panganib, nag-flashback kay Sorayang ang kanyang huling hininga sa kamay ng Secret Demon Queen. Isang malupit na kamatayan na hindi na niya hahayaang mangyari pang muli. Habang pinipilit siya ni Dongpil na tumakas, ang three-eyed Cybertooth ay handa na para sa huling atake. Pero sa isang iglap, ang tensyon ay napalitan ng takot, hindi para kay Sorayang, kundi para sa mismong boss monster. Isang mahinang ungol ng takot ang lumabas sa dambuhalang halimaw na tila basang sisiw sa panginginig, nang hamarang ang maliit na baby fox. Habang ang lahat ng halimaw ay natakot, ang ating bida ay nagtataka. Bakit ka nandito? Tanong ni Sorayang. Sa harap ng lahat, naglabas ang munting fox ng isang enerhiyang napakapuro na umabot hanggang langit. Isang kapangyarihan na tila yumanig sa mismong pundasyon ng mundo. Sa sobrang tindi ng presensya nito, nawala ng malay sina Sorayang at Dongpil. Nagising si Sorayang sa labas ng bamboo grove na dinidilaan ng munting fox. Anong nangyari? Namatay ba ako ulit? Tanong ng ating bida. Nang nakita niya ang baby fox, tinanong niya ito. Ano ka ba talaga? Lumapit ito at pumatong sa ating bida na tila meron gustong sabihin. Kakainin mo ba ako? Dongpil, gumising ka at gawin mo ang trabaho mo. Hiyaw ni Sorayang habang pilit na tinataboy ang fox. Mula sa madugong gubat patungo sa rurok ng kapangyarihan. Sa gitna ng capital ng Heavenly Demon Divine Cult, daan-daang tagasunod ang nakayuko sa harap ng isang tao, ang Demon Lord. Pero sa likod ng mga pagsamba at sigaw ng Long Live, isang seryosong diskusyon ang kasalukuyang nagaganap sa loob ng palasyo. Ang paksa, hindi ang susunod na gyera, kundi ang budget para sa paparating na Mara Festival. Si So Yeon-sim, ang Internal Enlightenment Facility Master, ay nagsumite ng budget na aabot sa 57,000 niyang, isang malaking talon mula sa budget noong nakaraang taon. Humihingi ng paliwanag si Mudam at tinawag ang Internal Enlightenment Facility Master. Ang dahilan, darating ang 4 sa 7 pinakamakapangyarihang pamilya ng kulto, kabilang ang kilalang Demon Sword Family. Ang 7 pamilyang ito ay ang pamilyang pumuprotekta sa kulto sa loob ng ilang siglo. Para kay Yeon-sim, kailangang ipakita ng kulto ang kanyang dignidad at generosity sa pamamagitan ng pera at parangal. Pero hindi lahat ay sang-ayon sa ganitong luho. Si Mudam, na kilala sa kanyang pagiging praktikal, ay hindi pinalampas ang hirit ni Yeon-sim. Para sa kanya, ang dignidad ng kulto ay hindi nabibili ng pera, kundi napatunayan na ng kasaysayan. Nanatili ito noon pa man hanggang sa mga hinaharap. Ang pinakamataas na parangal na pwedeng makuha ng mga pamilya ay ang 6 Heavenly Spirit Brew, isang alak na mismo ang Demon Lord ang gumagawa. Ito raw ang ibibigay sa mga leader ng pamilya kung sakaling dadalo sila sa pagdiriwang. Ang generosidad ng kulto ay nagmumula sa Demon Lord, hindi sa salapi. Deklara ni Mudam, sa isang matalim na utos, pinababa niya ang budget para sa festival. Naintindihan ko, patawad, hindi ko napag-isipan ng mabuti, wika ni Yeon-sim. Yun na po ang lahat ng progreso tungkol sa ulat ng internal at external demonic heads, wika ni Mudam. Magaling, tapos na ang diskusyon sa pera, oras na para sa usapang kapangyarihan. Sa gitna ng court, kinumusta ng Demon Lord ang kanyang mga anak. Ang panganay, nakakulong pa rin sa Third Guardian Demon Hall, nagpapakadalubhasa sa sining ng kamatayan. Pero ang bida sa gabing ito ay walang iba kundi ang pangalawang anak, si Gwanpyong. Sa harap ng libu-libong elders at alagad, ipinamalas ni Gwanpyong ang isang klase ng kumpiyansa na bihirang makita. Nang tanungin siya ng Demon Lord kung babalik ba siya sa training, ang sagot niya ay yumanig sa buong bulwagan, ang martial arts ay bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Wala nang saysayang closed-door training hanggang hindi pa dumarating ang tamang oras para sa pagbabago. Isang pahayag na nagpatahimik sa lahat, gaano na ba kalakas ang Second Young Lord para magsalita ng ganoon sa harap ng kanyang ama.
Ang Demon Lord, na kilala sa pagiging sobrang lupit pagdating sa paghusga ng lakas, ay nagbigay ng isang bihirang papuri, hindi na kailangan turuan ang mga taong alam ang kanilang kinatatayuan. Gawin mo ang gusto mo. Para sa mga nakapaligid, malinaw na ang mensahe, si Guanpyong ang pinakamalakas na kandidato para sa trono habang wala ang panganay. Ang kanyang boldness ay hindi lang basta yabang, kundi isang katotohanang kinikilala maging ng hari ng mga kulto. Ang matalas na mata ng hari. Matapos purihin ang pangalawa, ibinaling ng Demon Lord ang kanyang tingin sa ikaapat na anak, si Hong Yuomon. Napansin ng Lord na nagsumikap ito nitong mga nakaraang araw, pero ang sumunod na salita ay tila isang malamig na tubig sa mukha ni Yuomon. Masyado ka ng huli, deklara ng Lord. Ayon sa kanya, kung gusto niyang higitin ang iba, kailangan niyan magsanay ng mabuti, pero kahit ubusin pa ni Yuomon ang kanyang oras sa training, mahihirapan pa rin siyang maabot ang tunay na mastery. Huwag mataranta, ang focus ko hindi dapat sa martial arts kundi sa paglago ng aking mga taga-suporta, isip ni Yuomon. Matapos pagsabihan si Yuomon, isang malaking sorpresa ang naganap ng tawagin ng ikalimang anak, si Ju Soyuon. Isang bihirang salita, napakahusay, ang lumabas sa bibig ng Demon Lord. Para sa kanya, ang talento ni Soyuon ay lumampas na sa limitasyon ng kanyang kasalukuyang martial arts. Ang reward, pinapili siya ng isa sa mga 10 Great Demonic Arts, ang 10 pinakamalakas at pinakasagradong teknik ng buong kulto. Isang pribilehiyo na ikinagulat ni Yuomon at Guanpyong. Pumunta ka sa Elder Court matapos ang pagpupulong na ito, wika ng Demon Lord. Hindi ko makakalimutan ang generosidad na ito, tugon ni Ju Soyuon. Habang nagpapanik si Yuomon at nag-iisip kung kailangan na ba niyang baguhin ang kanyang plano, ang atensyon naman ay napunta sa mga pinakabata. Ang ika-6, kasama pa ang patriarch para sa Mara Festival. Pero ang bunso, si Che Yomin, ay nakatanggap ng sermon dahil sa pagpapabiya sa kanyang kalusugan. Sa pamilyang ito, ang bawat pagkakamali at bawat tagumpay ay tinitimbang sa harap ng lahat. Walang puwang para sa mahihina. Matapos sermonan ang bunso na si Che Yomin, nagbigay ng isang prinsipyong babala ang Demon Lord, ang kulto ay hindi lugar para sa mga spoiled na bata. Wala ka sa kalagayan na yan kung malakas ka, pagbutihin mo pa, wika ng Demon Lord. Tinanong pa nito kung natatakot ba siyang mamatay. Hindi raw, hindi tinuruan ng Demon Lord ang kanyang mga anak para magpahinga. Para sa kanya, ang tunay na kapangyarihan ay makukuha lang kung hindi ka magpapadala sa iyong limitasyon. Pero sa gitna ng seryosong atmosperang ito, isang pangalan ang binanggit na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang pangatlo, huli na siya. Papasukin siya. Sa pagbukas ng dambuhalang pinto, pumasok ang taong inakala ng lahat ay wala ng silbi, si Sorayang. Ang ikalimang anak na si Soyuon ay napanganga, ang balitang nakarating sa kanya ay nawalan na ng martial prowess ang kanyang kapatid. Habang si Yuomon naman ay hindi makapaniwala, paanong nakalabas ng buhay si Sorayang sa impyerno ng Solitary Bamboo Grove ng ganoon kabilis. Sa harap ng kanyang ama at ng lahat ng mga elders, tumayo si Sorayang nang may kumpiyansang hindi pa nila nakikita noon. Binabati ko ang Demon Lord, simpleng bati niya, pero sa kanyang isipan, isa lang ang sinasabi niya, matagal na tayong hindi nagkikita. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.